Napapansin ko sa ilang mas nakakatanda sa akin ang malakas na negativity. Minsan humahantong pa sa pagtawag na tanggalan ng lisensya ang dati nilang kaibigan. Nakakagulat din na sinusuportahan ito ng iba. Then, nakikita natin sa social media kung mag-post, parang lang nakakabanal. Andun yung mga salitang humbleness, be kind, be ganyan. But these are called pagkukunwari or in English, hypocrisy. Ang pride ang ating pangunahing kaaway, hindi tao. Hindi laging nakita pero naroon sa araw-araw ng ating buhay. Kung wala tayong self-awareness, hindi natin mapapansin na unti-unti nang umaakay si pride sa ating pagkatao. At ang resulta nito, nasisira ang mga relasyon na pinaghirapan at pinahalagahan natin ng matagal. Kung ilalagay natin ang ating negatibong nararamdaman sa Panginoon at magtiwala tayo sa kanyang sovereignty, walang hidwaan na hindi maaaring pag-ayusin. Bilang mga grown up and matured people, kailangan nating paunlarin ng self-awareness, accountability, and respect. These are critical to defeat pride. Am I making sense? Huwag nating hayaan si pride na maghari sa ating pagkatao. Kung ano man na nilikha ng Diyos sa atin, dapat yun tayo. Let us represent God and not pride. Dapat si God ang magniningning sa atin, hindi ang pride. There are simple things to defeat pride. Ito yung mga tamang pag-aasal. Ang mas mabuting gawin ay ang mga sumusunod, okay? Yung mga taong ayaw mag-sorry. Ang solusyon dyan, humingi ng mabilis at tapat na pasensya. Remember, in Matthew 5, verses 23 to 24, so if you are presenting a sacrifice, go and be reconciled to them first. Kailangan laging tama. So, anong solusyon dito? Makinig at tanggapin na may pagkakamali ka rin. According to Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Nagpapakita para maipagyabang. Anong solusyon dito? I-celebrate ang kasama, huwag makipagkompetensya. According to Philippians 2, verse 3 to 4, don't be selfish. Don't try to impress others. Live humility. Nagbibilang ng pagkakamali. O to, mali ka dyan, ilang beses na yan. What's the solution for that? Magpatawad sa maliliit na bagay at ayusin ng paulit-ulit na issue. According to Colossians 3, verse 13, make allowance for each other's fault. Forgive as the Lord forgave you. Silent treatment para parusahan, hindi na lang kumikibo. Solution, mag-time out kung kinakailangan, pero bumalik ka rin at kausapin. Give time. According to Ephesians 4:26-27, don't sin by letting anger control you. Don't give the devil a foothold. Nagdedepensa at nag-aalis na accountability. Yung hindi naman ako yan diba? Solution, gumamit ka ng ako statements at tumanggap ng responsibility and accountability. According to James 4, verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Minamaliit yung desisyon ng iba. Ang solusyon dyan, igalang ang pagkakaiba, magpaliwanag ng may galang, or explain it with grace. According to Romans 12, verse 10, love each other with genuine affection. Honor others above yourself. Yung mga taong ayaw humingi ng tulong o maging mahina, ang solution dyan, maging bukas, be open. Ang pagiging vulnerable at nagpapalapit tayo kay God. According to Proverbs 16, verse 18, pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Reminder to choose humility. Let us practice self-awareness with grace so the Holy Spirit can rule in us when that is the right response. Healthy boundaries don't mean you made an enemy. They are the highest form of self-respect and a way to protecting your peace. Galatians 5 verse 16.
So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. I hope this video helps. Have a wonderful and blessed day, everyone. God bless.